Hello future doctors! So ngayon, ang topic naman natin is all about inductive reasoning. So this subtest consists of figure series, figure grouping, and last is number and letter series. So ngayon, focus muna tayo kay figure series. So these items measure induction, a reasoning that occurs in the absence of complete information, especially in tests. It's the ability to perceive relationships among stimuli and draw logical conclusion or infer general rule according kay CEM. Okay. So figure series is typically used in competitive exams to assess candidates' ability to reason. So talagang ginagamit to sa mga competitive exams. Diba ang NMAT is a competitive exams kasi ranking siya. A candidate must possess the following skills. Number 1, quick decision making. Number 2, quick problem solving. Number 3, quick comparison skills. Number 4 is ability to quickly identify the root cause of problems. Each question will contain 3 to 4 figures that exhibit a specific pattern and one blank at the end or in the middle of the group. Sa figure series guys, merong 3 or 4 na figures na ipapakita. Tapos dun sa ikalima, blank na yun sa last niya. So ikaw ang pwedeng sa last, pwede rin sa middle kung saan yung hinahanap na next pattern, ganun. Ito, tingnan natin mamaya. Choices will be similar looking figures. Analyze the quantity and quality of objects within each box. Task is to determine which choice correctly fits the pattern. O gaya yung sabi ko kanina, ano yung next sa pattern na yun? Pwedeng nasa gitna yung hinahanap na next at pwede din mostly last. Dun sa last na blank ang hinahanap, ano yung next dun sa pattern na yun. Order of the boxes is very important in figuring out the answer. So ito yung common changes in questions. Number 1, part to whole. Number 2, size and shading. Number 3, number. Number 4, relative position. These changes are not exclusive and are often combined in each question. Time should be budgeted well for this section. Okay guys, sa inductive reasoning, we have only 35 time allotment, 35 minutes for 30 items. So, dapat mabilis yung mata mo. Dapat unang tingin mo palang alam mo na. Okay? Ano yung next sa pattern na yan? So, ituturo ko yung mga techniques. Okay. Dito muna tayo kay part to whole. Sa part to whole is level of completeness of figure changes when each box either gaining or removing a specific elements of the designs. So, ito yung example. So, there are 4 figures na binigay. And then, hahanapin natin yung next. Hanapin natin yung next kay letter D. Okay? Okay. Alam naman natin na dito sa first figure, merong 2. 2. Okay? Dito is 3. Sa letter C, may 4. Sa letter D ay may 5. So, anong next? So, 2, 3, 4, 5. Siyempre, ang next dito is 6. Okay? Hanapin natin yung 6. Okay? Obvious naman, di ba? Si A at B. Cross out na natin yan agad kasi wala namang 6. Si letter C or letter D. Okay. Si letter D, meron siyang 7. O, syempre cancel na natin yan. So, the
correct answer is letter C. Okay, ganun. Dapat mabilis natin hanapin yung next para pumunta na tayo agad sa next question kasi marami pang next na figure series din. So, for example, nahirapan kayo na hanapin yung next, proceed ka na sa next question. Kasi, baka may mas madali pa. Tapos, kapag tapos mo na yung mga madadali, punta ka sa may hirap. Okay? Kasi kung mag-focus ka lang guys sa isang question, wala na. The tendency is hindi mo na masasagutan yung iba pang subtest. Lahat ng subtest, mahalaga yan. Dapat pasado mo yan. Kasi kung sobrang baba mo sa isang subtest, wala, mahihila yung percentile rank mo. So, kailangan nating mabilis ang pagsagot. Okay, number 2, size and shading. Size of figures or the shading can change in each box without any changes in the shape of object. Okay, may sagot na kasi dito. Okay guys, focus muna tayo sa isa, okay? Huwag yung mag-focus tayo kay arrow at saka kay circle, hindi, huwag muna. Mag-focus muna tayo kay arrow. Okay. Si arrow ay color white. Wait lang. Pangit ng pen ko. Si arrow ay color white. Letter B, meron tayong gray. Letter C, black. And letter D, nag-white ulit siya. So, anong next? Dahil white, gray, black, pumunta ulit siya kay white. So, ang next is gray. So, hanapin natin sa choices si gray. Nasaan ba dito ang gray? Diba si letter C? Next, para ma-confirm natin na talaga yan is, tignan natin si circle. Black. Si circle is black. White. Gray. Okay, bumalik siya kay black. Anong next kay black? White. So, dapat si circle is white. Okay? So, the correct answer is letter C. So, pwede naman, kung gusto nyo ng mas mabilisan, okay, i-check, dahil nga, ang kasunod ni white arrow ay gray, so check natin kung nasan dito si gray. Si C lang naman yung may gray. So, automatic siya na yung sagot. X na natin yan, X. Ganun, mag-eliminate na tayo agad. Next, sa number 3 naman tayo. Specific elements, example lines or shapes in each box can increase or decrease by certain number with each box. Okay. Dito na pag-usapan natin yung numbers. Si triangle may 3 sides at meron din siyang 3 shapes. Si square, meron siyang 4 sides at meron din siyang 4 na square. So, si pentagon, meron siyang 5 sides. So, meron din siyang 5. So, next hanapin natin is 6. Alin ba dito ang 6? Obvious naman na si letter B, diba? X na natin yan. X, eliminate. The answer is letter B. Ganun lang. Dapat mabilis tayo. Number 4 is relative position. Position of each specific elements in each box can change following a specific pattern. Example, clockwise or counterclockwise. Left to right or up to down. Okay. Ang clockwise is dito siya sa pa-left siya. Okay? Clockwise is pa-left. Si counterclockwise, papunta siya sa right. Okay.
ito naman yung example kay relative position. So, pansinin nyo yung arrow, guys. Okay? Diba? Pa-counterclockwise siya. Ay, pa-clockwise siya, I should say. Pa-clockwise yung arrow natin. So, si letter A, letter B, letter C. So, the correct answer is letter B. Okay. Number 5 is alternation. Every box follows a specific pattern, while the remaining alternate boxes also follow their own pattern. So, ito is meron tayong dalawang rectangle. Nagpatong sila. Okay. Next, meron tayong triangle. Dapat ang titignan natin is magkapatong. But, ito parang nag-cross sila. Diba? Dapat syempre hanapin natin yung triangle is nag-alternate din. So, the correct answer is total hindi naman yan. No? Kasi itong si letter D, nagpumatong lang siya eh. Wala siyang hindi siya kagaya kay letter B, diba? So, the correct answer is letter A. Okay. Dito na tayo kay CM Practice Set 2019. Figure series directions. In each of the following items, the series of figures at the left shows a continuously changing pattern. Discover this pattern of change from the 5 figures at the right. Choose the one which should come next in series. So guys, ang figure series is hahanapin natin kung ano yung next na pattern. Okay, dito sa example, guys, pansin nyo, nadadagdagan siya. Diba? Nadadagdagan yung line. So, ang correct answer is letter C. Okay? Kasi ito, 2. Same lang naman sila dun sa figure na pangalawa. So, hindi naman nagdagdag, hindi nadagdag, hindi nadagdagan. So, the correct answer is letter C. So, guys, ang number 1 example. So, guys, ito is based from CM 2019 practice set. Okay? Kung gusto nyo siyang i-download, nakikita siya sa website. Nandun siya, nada-download siya. Okay, i-label natin scene number 1. Mag-label muna tayo para hindi tayo malito. Okay. Guys, pansin nyo si letter A, B, C, magkakaiba sila, diba, ng pattern. Pero, si letter D ay bumalik siya. So, ibig sabihin, ang next na pattern kay D ay letter B. So, hanapin natin. Okay? So, focus muna tayo dito sa taas. Para maka-eliminate na tayo agad. So, nasan ba dito dapat may square sa gilid. Okay. May square sa gilid. Automatic ito hindi na. Ito automatic hindi na rin. Wala ring square sa gilid. So, next, punta na tayo sa baba. Guys, tignan nyo rin ha yung size. Okay? Si letter B, magkaiba. Iba na yung size niya eh. Diba? Baka kasi malito kayo. Baka yan yung masagot nyo. Pero, i-check niya yung size. Okay? Mahalaga yun para ma-determine nyo kung ano talaga yung sagot. Kasi, sa NMAT, lalo na dito sa perceptual acuity, malilito kayo. Parang yun, pero hindi yun yung tamang sagot. Kaya dapat i-check natin ng maigi
Kasi, baka ang nasagot natin, letter B, yung A pala yung A pala talaga yung sagot, diba? So, i-check nyo mabuti yung size. Okay? The correct answer is letter B. Okay, number 2. Medyo mahirap siya, diba? Pero, mag-focus tayo sa isang part muna. Huwag sa dalawa-dalawa kasi wala, mahirap siya. Dapat step by step tayo dito. Okay. Focus muna tayo dito sa squared na dito. So, 1, 2, 3, 4. So, may 4 block square. Next, so 1, 2, 3. 3 block square. Next, sa third figure, meron tayong dalawa na lang. Okay. So, syempre, dahil nagdi-decrease, piliin na natin yung isa na lang, but wag muna natin i-conclude na yun yung sagot. Okay, baka kasi meron pang sagot na tama. Na iba, I should say. Okay, mag-focus naman tayo kay circle. Nag-decrease ba si circle? Okay, dito kay circle, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 circle na white. Dito naman, 3. Next is dalawa. Okay, so nako-confirm natin na nag-decrease talaga siya. So, hanapin natin yung isang square. Nasaan ba dito yung isang square na block? Diba, automatic eliminate na natin yan. Okay, so meron na tayong dalawang sagot na lang. Ngayon, guys, ang next na hanapin natin is may 1 block at saka isang circle. So, asan ba dito si isang circle? Diba si letter E lang? 1 block square tapos isang circle na white. Dalawa to. So, automatic. Wrong na yan. So, the correct answer is letter E. Okay. Next. Next number tayo, number 3. Okay. Diba sabi ko kanina, focus muna tayo sa isang figure. Okay. Tingnan natin si arrow. So, yung rotation niya naman niya pa-clockwise, di ba? Pa-right. Okay? So, ang dapat, yung arrow is pababa. Ganyan. So, nasan ba dito yung pababa na arrow? Di ba? Si letter A at saka si C lang. But, meron pa tayong isang figure. So, eliminate na natin to. Okay. At dahil na-eliminate na natin, dalawa na lang yung pagpipilian. So, more chances na mas makukuha natin yung sagot. Ngayon, pansinin natin yung ito. Always, di ba nagro-rotate siya? Lagi siyang nasa right. Okay? Lagi siyang nasa right nitong arrow na to. So, kung bababa man si arrow, dapat yung circle ay yung sa baba niya, dapat dito din na part. Okay? So, asan ba dyan yung kagaya niyan? So, si letter C. Okay? Next. Number 4. Okay. Focus muna tayo sa gitna. Guys, pansin nyo, pa-counterclockwise itong si number 4. Itong shaded na part.
Diba? Pa-counterclockwise siya. So, dapat, ang next na hanapin natin is yung shaded part. Wait lang. Yung shaded part is sa letter 8 sa kwento sa last. Dapat yung shaded part dito nandito. So, nasan ba yung circle na merong nasa taas? Okay, mag-eliminate na tayo agad. Okay, so dalawa na lang. Diba? Dalawa na lang pagpipilian natin. So, mas naka-eliminate na tayo. Mas maliit na lang yung time na gagamitin natin para masagutan to. Ngayon, focus naman tayo dito sa labas. Okay? Pansin nyo dito, nagka-counter clockwise din itong circle dito. Nagro-rotate siya. And then, sa next figure, dito naman sa next figure na to, iba ang pattern niya. So, hindi ko pa madedetermine itong pattern ng second figure. So, punta ako kay next. So, hindi ko mahanap kung anong pattern. Punta ko sa next. So, guys, napansin ko dito sa circle na to. Ayan. Kabaliktaran. Okay? Kabaliktaran. Tignan nyo to. Kung itong circle na to, yung shaded part niya is nandito sa left. Pero dito, nasa right. Next, yung shaded part dito, nasa taas. Yung shaded part niya, nasa baba. Yung shaded part naman dito sa baba, yung shaded part niya, nasa taas. So, ang shaded part naman nito, nasa right, pero ito left. So, dapat yung letter B na figure is kabaliktaran. Dapat na siya ang hanapin ko. Diba? So, kung nasa taas, ang hanapin kong next ay dapat nasa baba. So, nasa baba. Okay? Si letter A. Ito, nasa taas pa rin. So, automatic, wrong na yung sagot. So, the correct answer is letter A. Kahit wag ko nang i-confirm lahat-lahat. Kasi, automatic si A naman talaga yung sagot. Kasi nasa taas naman siya eh. Na-check ko, baliktad tong si first and si third. Magkabaliktaran sila. So, letter A na yung sagot. Okay, next number is number 5. So, focus muna ako sa isang pattern. So, dito ko sa gitna. 1, 2. Okay. Next, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3, 4. Okay. So, napansin ko guys, no? 2, 3, 4. So, 5 ang next. So, tingnan ko na sa choices para makapag-eliminate na ako. 1, 2, 3, 4. So, automatic hindi na to sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi ko pa makita kung nasan talaga yung sagot. So, at least na-eliminate na natin yung isa. So, may 4 na lang na choices ang pagpipilian natin. So, focus na ako sa isang pattern. Okay. Ito, isa lang. Dito is 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, napansin ko is odd number siya. So, anong kasunod ng 5 na odd number? 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Piling ko ito ng sagot. Pero bilangin muna natin yung iba. 1, 2, 3, 4, 5. Di rin.
1, 2, to. So, marami. To, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, automatic. Letter B yung sagot. Okay, number 6. So, focus muna tayo kay letter. Okay, letter A. So, magkakaiba yung pattern nila dito sa gitna, di ba? Pansin nyo? So, focus muna ako dun sa mga circles. Okay. Dito, side siya. Ito naman, up and down. Dito, side. So, feeling ko, parang number, ano lang din tayo, number 4 na magkabaligtad. Si letter A at C. So, hanapin ko si letter B. Kung sino ba yung kabaligtad niya dito. Dapat nasa baba ang shaded na hanapin ko. Nasaan ba dito yung baba lang? Okay. Ito, hindi. Dapat nasa baba. Okay. So, dalawa na lang yung natitira nating choices. At least nakapag-eliminate na tayo. Ngayon, i-check ko naman sa side. So, dapat dito, yung shaded nasa right. Okay? And then, yung isa nasa left. So, right and left. Okay, same lang sila. Pero, i-check ko na sa dito sa gitna. So, si A at saka B magkabaligtad. Kung dito isa, dito is dalawa. Dito isa, dito is dalawa. So, dapat kabaligtad din ni letter B yung nasa gitna. So, kung nandito yung isa, at siya dalawa, dapat dito is isa, tsaka dalawa din dito na part. So, the correct answer is letter B. Okay? Number 7. Okay. So, bilangin ko lang yung black square. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dahil magkakasunod, dapat ang next number is 8. Bilangin ko dito, nasan ba yung number 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Automatic, hindi na to. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, letter D ang tamang sagot. Okay. So, guys, yung number 8 hanggang sa mga next pa na mga example ni CM, itutuloy ko na lang po bukas kasi pansin nyo sa boses ko medyo hinihingal na and pagod rin po ako. Okay, tuloy ko na lang po bukas. Promise na tapusin ko siya. And guys, please naman mag-subscribe po kayo para maka 1K subscribers na ako. Please po, sana po mag-subscribe kayo. Thank you so much. Pasensya na kung medyo hindi po ako ganun kagaling mag-explain, pero sana ma-appreciate nyo pa rin kung gaano ko mag-explain. Diba sabi ko naman, layman's term ko naman siya para mas madali nyong maintindihan. And ayun guys, yung kung paano pag-eliminate
ng choices.